Kabanata 4741. Bakit pakiramdam ko hindi kita kayang pagkatiwalaan? Napangiti si Harvey. Ikaw at ang iyong mahal na apo ay pinutol mula sa iisang tela. Pareho kayong backstabbers. Nangyari lang ang lahat ng ito dahil pinakawalan ko ang apo mo. Sabihin mo sa akin, dapat ko bang matutunan ang aking aralin ngayon? Malumanay na nakangiti si Harvey, pero para kay Jackie, mukha siyang demonyo. Si Jackie ay may masamang pakiramdam sa sitwasyon, ngunit sa sandaling iyon, hindi siya maglalakas loob na tumayo. Kailangan mong maniwala sa akin, Sir York. Sabi niya sabay sapo sa ulo. Nagbago na ako. Bam! Hindi pinansin ni Harvey si Jackie, at sinipa ito sa tiyan. Si Jackie ay handa nang umiwas, ngunit laking gulat niya nang malaman na hindi siya makapag-react ng mabilis. Nakaramdam siya ng matinding sakit at nawalan ng malay, at may katawa-tawang panghihina. Hindi nagtagal ay nahulog siya sa lupa, na nanginginig ang buong katawan niya. Ang paghihirap ay nakasulat sa buong mukha niya. Siya ay nahulog sa lupa sa susunod na sandali, na nanginginig ang buong katawan niya habang nagpapakita ng matinding sakit. Anong ginawa mo sa akin, Harvey? Galit at natakot si Jackie. Martial artist ka rin. You of all people should know, mahinahong sagot ni Harvey. Ano sa tingin mo ang ginawa ko? Nilumpo lang kita. Mula ngayon, kailangan mong mamuhay bilang isang tapat na tao. Mukha namang kalmado si Harvey. Pakiramdam niya, kapag hindi niya haharapin ang isang karumaldumal na tao tulad ni Jackie, ibababa niya ang badge ni Quill. Dagdag pa, magiging kakaiba kung si Jackie ay hindi maghiganti pagkatapos ng buong sitwasyong ito. Dahil nakatadhana si Harvey na labanan si Jackie, nagpasya siyang lampoin si Jackie ng tuluyan matapos turuan ang lalaki ng aralin. Ayaw niyang maulit ang pangyayaring ito kay Chiba. Kung ang isang ordinaryong tao tulad ni Jackie ang magdudulot ng gulo kay Harvey, hindi niya magagawang saktan ang pamilya Zimmer. Bastard! How dare you! How dare you! Napasigaw si Jackie sa galit, at sinubukan niyang tumayo, ngunit naramdaman niya kaagad ang kanyang mga paa na nanginginig sa buong lugar. Ang kanyang paghinga ay naging mas mabilis din. Siya ay nabigla at nagalit nang malaman na sa tuwing sinusubukan niyang ayusin ang kanyang enerhiya, ang matinding sakit ay sumasalakay sa kanyang katawan. Tuluyan na siyang napilayan. Umindayog ang kanyang katawan, at samuka siya ng isang subo ng dugo na lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang anuman kundi kawalan ng pag-asa. Siya ay nagsanay ng husto sa loob ng 50 buong taon para lang mabaldado sa isang gabi. Marami na rin siyang naging kaaway. Nai-imagine na ni Jackie ang kanyang miserableng kinabukasan. Mas maganda kung patayin na lang siya ni Harvey noon. Bastard ka! Hindi ka makakatakas dito. Isusumbong ko ito sa head. Pagbabayaran mo ito. Nagulat ang lahat nang makita ito, at naunawaan ng mga panlabas na alagad kung ano ang malapit ng pagdaanan ni Jackie sa kinabukasan. Matapos mapagtanto ang katotohanan iyon, likas nilang inilalayo ang kanilang sarili kay Jackie. Naunawaan nilang tapos na si Jackie sa puntong ito. Kung sila ay tumayo para sa kanya, malamang na sila ay masangkot. Humakbang si Harvey, at tinapik si Jackie sa mukha. Hindi kita papatayin. Iginagalang ko ang aking mga nakatatanda. Dapat kang mag-ingat sa iyong iba pang mga kaaway. Para naman sa mahal mong apo, Prinsipe Gibson, baliin ang bawat isa sa kanyang mga biyas. Kastrehin mo rin siya, pagkatapos ay itapon mo siya sa labas ng lungsod. Sabihin sa embahada ng Island Nations na puntahan ako kung hindi sila masaya tungkol dito. Ako na ang mananagot. Pagkatapos ay pinalipad ni Harvey si Chiba na may galit na galit. Agad na umubo ng dugo si Chiba. Bumagsak siya sa lupa, na puno ng kawalan ng pag-asa ang mukha. Medyo kinasusuklaman na ni Prince Gibson si Chiba. Natural, hindi siya magpipigil matapos makuha ang utos ni Harvey. Kumilos siya, at may nagpadala sa kanya ng mga kubyertos para sa pagpapahirap. Mga hiyawan ng sakit ang maririnig sa buong lugar hindi nagtagal. Napaluhod si Jackie sa lupa, mukhang nanghihina.
Kinasusuklaman niya si Harvey, ngunit tuluyan na siyang nilamon ng kawalan ng pag-asa at takot. Ang isang dalubhasang martial artist na tulad niya ay nawala ang lahat. Siya ay nakatakdang magdusa ng isang kakilakilabot na kamatayan sa mga kamay ng kanyang mga kaaway. Sa madaling salita, hindi na kailangang gawin ni Harvey ang kahit ano pa, tapos na siya. Sumakay si Harvey sa kanyang sasakyan at nag-cross arms, hindi pinapansin ang mga sigaw sa likod niya. Ang mga tao ay dapat magbayad para sa kanilang mga pagkakamali. Dahil dito, hindi inisip ni Harvey na maging kakilakilabot para kay Chiba at Jackay na magtiis ng ganoong kapalaran. Sa oras ng hapunan, sa loob ng reception room ng Golden Studios, si Ensley, na nakasuot ng makapal na makeup, ay kasalukuyang nagbubuklat sa isang kontrata. Bilang isang first-rate na celebrity sa bansa, naniniwala siyang ipapakita ng Golden Studios ang kanyang paggalang kung siya ay lalabas. Simple lang ang kanyang layunin, gusto niyang maghiganti kay Cynthia sa pamamagitan ng pagkuha sa papel ng huli bilang pangunahing babae. Siya ay gusto niyang i-pressure si Cynthia ng paunti-unti, at pahirapan si Cynthia bago tuluyang magsumite. Matapos isipin muli ang sinabi ng mga nakatataas, ipinakita ni Ensley ang isang kumpiyansa na ekspresyon. Ang kanyang mga salita ay banayad ngunit mapagpas siya, malinaw na nananakot siya, pero ang mga salitang ginamit niya ay hindi tila mataas at makapangyarihan sa lahat. Bukod sa kanyang status, binanggit din ni Ensley ang kanyang mga koneksyon sa pamilya John at sa pamilya Wright para makakuha siya ng paraan. Tiyak na alam ng mga nakatataas kung paano pumili kung hindi sila bobo, at sigurado siya dito. Kung sila ay nanirahan para sa second-rate celebrity imbes na babaeng katulad niya, magiging tanga sila. Ini-scroll ni Ensley ang kanyang telepono at tiningnan ang balita habang matiyagang naghihintay sa lugar. Sa paghusga mula sa kanyang relasyon kay Chiba, malamang naaalisin niya si Harvey. Iniisip niya ang mga mangyayari kay Harvey, napangiti siya. Pero hindi nagtagal, nabura ang ngiti niya. Naghihintay siya mula alas 6 hanggang alas 9. Nang magsimulang sumakit ang kanyang tiyan sa lahat ng tiyaan niya na ininom habang naghihintay, dumating din si Lola. Nang mga sandaling iyon, nasa bingit ng paghampas si Ensley. Siya ay isang malaking tanyag na tao, at siya ang palaging nagpapahintay sa iba, hindi sa kabaligtaran. Kumpara sa young master ng pamilya John at ng pamilya Wright, isang inapo ng pamilya Hoffman ay walang ibig sabihin sa kanya. Pero nang maisip niya ang mga plano niyang harapin si Cynthia, mabilis siyang huminga ng malalim para pakalmihan ang sarili. Siya ay saka pilit na inilabas ang isang ngiti na sa tingin niya ay kaakit-akit. "Hello, Mrs. Robbins. Ako si Ensley Johnson. Nakakatuwang makatrabaho ang Golden Studios. Salamat sa pagkakataon. I'm sure that with this collaboration, magiging big hit ang movie." Sinukat ni Lola si Ensley. Hinawakan niya ang kanyang ilong at umatras na may nakakainis na ekspresyon, na parabang ang dumi ni Ensley. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga manggagawa na itapon ang lahat ng ginamit ni Ensley bago mag-spray ng disinfectant sa buong lugar. Ensley Johnson, tama ba? Ikinalulungkot kung sabihin sa iyo ang balita, ngunit walang intensyon ang Golden Studios na makipagtulungan sa iyo. Please umalis ka na. Hindi lang iyon, ngunit ang Golden Studios ay hindi na muling magtatrabaho sa iyo. May kailangan din akong sabihin sa iyo. Ang entertainment circle ng Mordo ay may parehong consensus din. Sa madaling salita, na-blacklist ka ng mga entertainment circle mula sa Mordo at Golden Sands. Bukas, makikipag-ugnayan kami sa entertainment circle ng Walls Inc. para gawin din iyon. Nagulat si Ensley sa sinabi ni Lola. Ano, binlacklist mo ako? Titigil ka ba sa pakikipagtulungan sa akin? Nagpapadala ka rin ng sulat sa Walls Inc. Nang inag ang katawan ni Ensley, at ang kanyang magandang mukha ay puno ng lubos na kawalang paniwala. Bakit? Anong karapatan mong gawin yun? Isa ako sa pinakamalaking celebrity sa bansa. Maraming tao ang namamatay na magtrabaho sa akin. Inimbitahan mo pa nga ako through my manager before. Nakalimutan mo na ba yun? Hindi ko rin sinaktan ang sinuman sa inyo. Bakit mo gagawin sa akin ito?
Binaba ni Ensley ang kanyang mga pamantayan para lang year-okon si Cynthia, iniisip na magtatagumpay siya kahit anong mangyari. Pagkatapos ng lahat, gusto niyang bigyan ng kamay si Chiba para pilitin si Cynthia na magpasakop. Kung hindi siya magtatagumpay, tiyak na mahihirapan si Chiba para dito. Sa pag-iisip kung paano siya magiging laruan ng isang islander sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, si Ensley ay likas na nanginginig. Malamig niyang tinitigan si Lola. Magpaliwanag ka. Walang pag-aalinlangan niyang bulalas. I need an explanation. Kung hindi, I'll settle scores with you sooner or later. Magpaliwanag. Sagot ni Lola. Bibigyan kita ng isa ngayon. Na-provoke mo ang isang taong hindi mo kayang bayaran. Ginawa mo ang isang bagay na hindi mo dapat gawin noong una. Kaya kailangan mong magbayad. May problema ba? Nagdilim ang mukha ni Ensley. Kanino ko ginawa yun? Sino ang karapat-dapat sa aking kawalang galang? Sino ang may ganitong kapangyarihan? Hindi ako naniniwala sa'yo. Sino ito? Magsalita ka. Nakakatakot ang ekspresyon ni Ensley. Siya ay napuno ng lubos na kawalang paniwala. Ako, naka-cross arm si Harvey habang mahinahong naglakad kasama si Thomas. Ikaw, Harvey, bakit ka nandito? Bakit hindi ka papatay? Napuno ng gulat si Ensley nang makita niyang sumulpot si Harvey. Sino ka ba? She exclaimed through gritted her teeth. So what if provoke kita? Sa mga mata ni Ensley, walang kapangyarihan si Harvey na impluwensyahan si Lola, kahit na nagulat siya nang makita siya rito. At the end of the day, he was just a caveman, a live-in son-in-law. Walang halaga kay Ensley ang mga taong tulad niya. Si Harvey ay umahan din laban sa kay Chiba, at siya ay nakatakdang mamatay. Paano siya nakakuha ng taong magpapahirap kay Ensley ng ganito? Talaga bang nakipag-ugnay din siya kay Lola? Ganun ba talaga siya kahanga-hanga? I get it now. You must be hooking up with Mrs. Robbins. You're dead for sure. You. Si Ensley ay parang nalaman niya sa wakas ang katotohanan, at binabalak niyang sabihin ito kay Saul. Sampal. Sa mismong sandaling ito, humakbang pasulong si Lola at sinampal sa mukha si Ensley, dahilan para mapa-atras siya. Is this a public restroom to you? Bantayan mo yang bibig mo. Senggal ni Lola, naiinis niyang pinunasan ang kanyang mga daliri. Kapatid ko si Harvey, siya rin ang may-ari ng Golden Studios. Ano ang tingin mo sa kanya ngayon? Ngayon nakikita mo kung ano ang mangyayari kapag lumaban ka sa kanya. Ano? Siya ang may-ari ng Golden Studios. Imposible yan. Hindi naniwala si Ensley sa mga salitang iyon. Ang Golden Studios ay hindi gaanong kilala sa bansa, ngunit ito ay isang pambihirang entidad sa Golden Sands. Ang may-ari ay tiyak na isang kilalang tao ito. Si Harvey ay isang pinananatiling tao, at isang talunan. Anong karapatan niyang ikumpara ang sarili sa isang makapangyarihang figure? Anong biro? It doesn't matter if you trust me or not, mahinahong sabi ni Harvey. May sasabihin din ako sa iyo. Ang Kaizen Group at Duren ay sa akin din. Mamamatay ka agad ang career mo kapag nagpasya akong i-blacklist ka rito. Galit ka ba? Kagatin mo ako. Siyempre, hindi mo na kailangang magalit pa. Unang hakbang pa lang ito. Pinaplano mong ibenta ang aking asawa at ang aking hipag. I'd be letting you down if I didn't repay the favor now, di ba? Malumanay nang umiti si Harvey, ngunit nakita ni Ensley ang kanyang ekspresyon na nakakatakot. Nanlamig ang kanyang mukha, at tumalon siya sa kanya at sumigaw, tama na ang pagpapanggap, Harvey. Hindi ko alam kung anong kasuklam-suklam na relasyon mayroon kayo ni Lola. Wala akong pakialam kung ikaw din ang may-ari. Taga-Walsing ako. Hindi mo ako kayang labanan. Lalaban ka kay Young Master Wright kung gagawin mo. May proteksyon si Lola sa pamilya Robbins, pero kanino ka makakaasa? Sa isang tawag lang sa telepono, mawawala ka na ni Young Master Chiba. Naniniwala ka ba? Napuno ng walang pigil na galit si Ensley. Patuloy na sinisira ni Harvey ang kanyang mga plano. Hindi na siya mabubuhay sa sarili kung pakakawalan niya siya. Chiba, hamalakhak si Harvey. May nakalimutan akong sabihin sa'yo.
Si Chiba at Ramon ay kinapana, at nabali ang kanilang mga paa, at pagkatapos ay itinapon pabalik sa kanilang bansa. Napilay din si Jackay na tumayo para sa kanila. Kung ayaw mong maniwala sa akin, tawagan mo lang sila. Maaari kang magdesisyon kung pagbabantaan mo ako o hindi pagkatapos nito. O sa halip, balak mo bang humingi ng awa? Hinila ni Harvey ang kanyang hinlalaki at pinky up, senyales kay Ensley na huwag magpigil sa pagtawag sa telepono. Hinapon mo si Young Master Chiba at nilumpo si Elder Jackay. Managinip ka, napasigaw si Ensley sa galit, pagkatapos ay likas na tumawag sa telepono. Nag-iba agad ang ekspresyon niya. Mabilis niyang tinawagan ang ilan pang mga tao pagkatapos. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha, at nanginginig siya ng hindi mapigilan. Malinaw na totoo lahat ng sinabi ni Harvey. Ang mga taga-isla na napakataas at malalakas ay tumakbo palayo. Sinusubukang bumili ng mga tiket sa eroplano upang makalabas sa lungsod sa lalong madaling panahon sa abot ng kanilang makakaya. Ito ay tila imposible, ang buong pangyayari ay parang isang alamat. Pero ngayong nasa harap na ng mga mata ni Ensley ang katotohanan, wala na siyang choice kundi maniwala sa mga sinabi ni Harvey. Harvey York. Ipinakita ni Ensley ang huling kaunting lakas ng loob na mayroon siya, pinandilatan si Harvey at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi ako papayag, lumayas ka dito. Magsettle tayo ng score sooner or later. Hindi lamang sinira ni Harvey ang kanyang mga plano, ngunit plano pa niyang i-blackmail siya. Well, hindi lang siya manunood na may yumuyurak sa kanya ng ganyan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4745. Ganun ba? Bakit sigurado ka bang papakawalan kita pagkatapos nito? Isang matalim na ngiti ang binigay ni Harvey sa kanya. You dare. Kung may mangyari sa akin, hinding-hindi ka pakakawalan ni Young Master John at Young Master Wright. Umungol si Ensley bago tumalikod. Nakaramdam siya ng kaunting takot. Napagtanto ng mga mata ni Harvey na mas kaya niyang ilabas siya. Pagdating niya sa parking lot, dali-dali niyang nilabas ang phone niya, planong i-report kay Blaine ang insidente. Hawak niya ang phone niya habang nagmamaneho. Pagdating sa isang 100 milya ang layo mula sa parking lot, isang truck na puno ng mga gas canister ang biglang sumulpot, at bumangga sa kotse niya. Boom! Ang mga canister ay sumabog, at kawalang paniwala ang nakasulat sa buong mukha ni Ensley habang nilalamon siya ng apoy. Hindi patay si Ensley, gayunpaman, siya ay walang malay at malubhang nasugatan nang siya ay ipadala sa ospital. Siya ay maswerte, na siya ay nakaligtas sa panganib, ngunit siya ay nakatakdang maging gulay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, sa isang malaking lungsod, walang nagmamalasakit sa isang pangunahing celebrity na tulad niya na nagiging ganoon. Pagkatapos ng aksidenteng iyon, nawala siya sa balat ng lupa. Walang pakialam si Harvey sa kanyang kaligtasan. Para sa kanya, ang mga taong tulad ni Ensley ay hindi gaanong mahalaga. Matapos harapin ang mga walang kwentang bagay, pumunta si Harvey para bumili ng ilang barbecue skewer sa gilid ng kalsada. Tapos, siya ay inutusan si Thomas na magmaneho papunta sa sangay ng Heaven's Gate ng Golden Sands. Ang lugar ay napuno ng mga tao, karamihan sa mga disipulo ng sangay ay nagpakita dito. Matapos ang isang panlabas na matanda ay nabaldado, nagkaroon ng kaguluhan. Tiyak na magtatagpo ang bagyo sa sangay ng Golden Sands. Ang pagdating ni Harvey ay nakakuha ng maraming atensyon. Walang nakakaalam kung ano ang mararamdaman matapos makita ang kanyang pagdating. Sila ay hindi sigurado kung dapat nilang purihin ang kanyang mga kakayahan, o tawagin siyang baliw. Hindi sila pinansin ni Harvey. Tinanong niya kung nasaan si Quill, saka mabilis na umalis dala ang kanyang barbecue skewer. Nakaupo si Quill sa isang malawak at komportableng upuan, pinipiga ang kanyang dalawang palso, at paminsan-minsan ay bumubuo ng mga ingay na kaluskos. Mukha siyang isang ordinaryong matanda, pagod at matanda na. Gayunpaman, agad na nagningning ang kanyang mga mata sa maamong titig nang makita ang mukha ni Harvey.
Harvey, upo ka. Tinuro ni Quill ang upuan sa tabi niya, na nakangiti. Ang upuan ay inilagay kamakailan dito. Pinaplano ni Quill na bigyan si Harvey ng posisyon sa sangay ng Heaven Gates ng Golden Sands. Inilagay ni Harvey sa mesa ang barbecue skewers at alak bago ngumiti pabalik. I'm sorry sa pag-abala ngayon, Quill. Kung humingi ng kabayaran ng Heaven's Gate, idirekta mo lang sila sa akin. Wala itong kinalaman sa iyo, kung tutuusin. How dare you? Galit na pinandilatan ni Quill si Harvey. Ngunguso siya at samubo ng pagkain at inumin sa mesa bago nagpatuloy. Magkapatid na tayo. Dapat nagbabahagi tayo ng mga problema natin sa isa't isa. Sa tingin mo paano ako makakaligtas sa underworld kung iniwan kita ng ganito? Bukod sa, pinilayan mo lang si Jackay. Sa totoo lang, papalakpakan kita kung pinatay mo siya. Ginagawa ng matandang Zorro na iyon ang anumang gusto niya dahil sa kanyang katayuan bilang isang panlabas na elder, at ang bilang ng mga alagad na mayroon siya. Hindi lang niya hinayaan ang kanyang anak na magpakasal sa isang islander, kundi tinalikuran pa niya ang bansa para sa kanila. Ang Sacred Martial Arts Training Grounds ay talagang nakakahiya sa kanya. Kung hindi dahil sa lahat ng mga katangahang patakaran na iyon, ako na mismo ang nagpapilay sa kanya. Si Quill ay walang magandang impresyon kay Jackay. He chuckled coldly, na para bang walang kwenta sa kanya ang sitwasyon. Sa halip, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Dumating lang ang matandang bastard na iyon para tanggalin ang awtoridad ko. Masyadong maraming taga-isla dito, marami rin namang benepisyong pumanig sa kanila. Kaya naman nagplano si Jackay na suportahan ang Island Nations gamit ang sangay ng Golden Sands Heaven's Gate. Sa madaling salita, pinatay na sana ako kung hindi mo siya nalumpo. Sa paghusga mula dito, may utang ako sa iyo. Natigilan si Harvey, saka ngumiti. Lalakas ang ego ko kung patuloy kang magsalita ng ganyan, Quill. Then so be it. This is your achievement. Mabilis na nilagok ni Quill ang alak, pagkatapos ay hinampas ang kanyang mga labi. Tama rin ang pagsusuri mo. Ang bastos na iyon ay gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay sa mga tao sa pangkalahatan para sa mga taga-isla. Marami rin siyang kaaway sa underworld. Mataas ang katayuan niya at isang mahusay na manlalaban. Kaya naman maraming tao ang hindi maglalakas loob na tumawid sa kanya. Ngunit nagpadala lang ako ng balita tungkol sa kanyang kalagayan. Tingnan natin kung makakatakas siya ng buhay sa lungsod sa pagkakataong ito. Humanga si Harvey sa pagiging mapagpasya ni Quill. Ikaw ang namumuno sa sangay ng Golden Sands Heaven's Gate, Quill. Pareho tayong maghihinala sa nangyari sa kay Jackay. Dapat kang kumuha ng isang tao na paalisin siya rito sa lalong madaling panahon. Hindi na mahalaga sa atin ang pagkamatay niya pagkatapos nito. Natigilan si Quill, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Muntik ko nang makalimutan yun. Salamat sa pagpapaalala mo sa akin, Harvey. Gagawin ko yun bukas. Tumawa si Harvey, saka mabilis na iniba ang usapan. Walang pananakot si Jackay, pero ang inner circle ng Heaven's Gate ay malamang na mahirap harapin, di ba? Hindi mahalaga kung si Jackay ay isang traidor o hindi, dahil siya pa rin ang panlabas na elder. Ang pagpilay ko sa kanya ay isang kawalang galang sa Sacred Martial Arts Training Ground. Higit sa lahat, pinilit ko siyang isumite kasama ang badge. Nagpahayag ng paumanhin si Harvey. Ang panloob na bilog ay malamang na magbibigay sa iyo ng maraming presyon para dito. Anong sinasabi mo? Tinapik ni Quill ang balikat ni Harvey. Ang badge ay ibinigay sa pamilya Gibson, kaya mayroon kaming awtoridad na katumbas ng head. Kung hindi natin ito gagamitin sa isang napakahalagang oras, dapat ba tayong maghintay hanggang sa tayo ay mapatay o ano? Maaaring mukhang isang seryosong sitwasyon, ngunit ito ay isang bagay na kailangan nating gawin. Sa totoo lang, baka mas malupit ako sa'yo. Bigyan na lang ba natin siya ng pagkakataon na magplano laban sa atin? Nagbibiro ka siguro, Harvey. He's a king of arms. Nagpapakita ka na ng malaking respeto sa pamamagitan ng pagbuhay sa lalaking iyon. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito.
Dapat tumutok ka na lang sa hindi pagpapatay ng kanyang mga alagad. Kung tungkol sa tinatawag na pressure, madali kong kakayanin. Isa itong malaking insidente, ngunit isinulat ito ni Quill nang walang pakialam sa mundo. Mukhang kakayanin niya ang sitwasyon ng madali kung talagang gusto niya. Kaya ko na lang ipapaubaya. Salamat dyan. Sabi nga, may sasabihin ako sa'yo. Kung nasaktan ka dahil dito, ako mismo ang sisira sa Heaven's Gate. Ngumiti si Harvey, ang kanyang casual na mga salita ay napuno ng pagpatay na layunin. Natigilan si Quill, pagkatapos ay tumingin ng malalim sa mga mata ni Harvey. Pinapanatag mo ako, na sinasabi sa akin na hindi ako nagmamadaling pumili ng isang panig. Well, hindi aabot sa puntong iyon ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Tumawa si Quill habang pumapalakpak. Halika, ngayon na. Huwag na nating pag-usapan ang mga walang kwentang bagay. Spar with me, Harvey. Let me show you what I can do after relearning the Heaven's Fist for the past few days. Pagkatapos ng isang round ng sparring, nagbigay si Harvey ng ilang mga payo sa mga bagay na maaaring mapabuti ni Quill. Hindi maiwasan ni Quill na humanga at matigilan sa sinabi ni Harvey. Natuwa siya na si Harvey ang sinumpaan niyang kapatid. Pinasakay ni Quill si Harvey sa isang kotse sa kalagitnaan ng gabi. Nang tuluyang makaalis si Harvey ay naging malungkot ang kanyang mukha. Magpadala ka ng magbabantay kay Harvey at sa pamilya niya. Tandaan mo, gusto kong bantayan sila ng 24/7, si Quill ay nag-utos nito na ikinapikit ng mga mata. Naiintindihan ko. Aayusin ko ito kaagad, sabi ni Darwin pagkalabas ng anino. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito para sa kanya? Hindi ito maliit na bagay. Kasama si Jackay. Hindi titigil dito ang pamilya Voss. Ang ilang mas mataas na tao ng pamilya Gibson ay walang salita na tumingin kay Quill. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Agad na nagdilim ang mukha ni Quill. Si Harvey bilang aking sinumpaang kapatid, nalutas niya ang sumpa ng Heaven Fist. Sino ang magpoprotekta sa kanya kung hindi ako? Tsaka sa tingin mo naglalaro lang ako. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Sisirain niya ang Heaven's Gate kapag may nangyari sa akin. Sa tingin mo ba hindi niya kayang gawin ang ganyan? Ang mga pamamaraan, kasanayan, at ugali ni Harvey ay nagpapatunay na hindi siya babalik sa kanyang salita. Sa tingin mo ba sasabihin lang niya ang lahat ng iyon kung hindi siya kumpiyansa? Ano pa ba ang silbi ng pagpapakitang gilas mo sa harapan ko? Hindi naman matagal na kilala ni Quill si Harvey, pero naintindihan niya ng husto ang modus operandi ni Harvey. Nagpalitan ng tingin si Darwin at ang iba, hindi nagsasalita. At saka, hindi ako nagsisinungaling tungkol sa pagdating ni Jackay para nakawin ang awtoridad ko, patuloy ni Quill. Pumunta siya dito para kunin akong lumabas habang ako ay may sakit. Nalutas ni Harvey ang isang malaking krisis para sa akin. Ring, ring, ring. Sa sandaling ito, biglang nagring ang phone ni Darwin. Binasag ng nakakarindi na ringtone ang katahimikan ng gabi, na ikinagulat ni Darwin at sa mga nakatataas. Biglang sinagot ni Darwin ang tawag, at inilagay ang telepono sa tabi ng kanyang tainga. Namilog ang kanyang mga mata, at maya-maya ang telepono ay nahulog sa lupa. Kalmadong sinulyapan siya ni Quill. Anong problema? Bahagyang namutla ang mukha ni Darwin. Patay na si Jackay, nanginginig niyang sagot. Patay. Sapat na ang ilang simpleng salita para patahimikin ang lahat. Napabuntong hininga ang lahat na ang buong lugar ay maririnig ang isang patak ng tubig sa katahimikan. Ang mga nakatataas ay biglang nagmukhang parang nabubulok sa lupa sa loob ng 3 buong araw. Si Quill naman ay casual na hinawakan ang kanyang tasa na naka-cross arms. Darating ang kaguluhan sa Golden Sands. Kinaumagahan, sinulyapan agad ni Harvey ang kanyang telepono pagkagising niya. Nakita niya ang 12-dosenang mga tawag sa kanyang screen ng telepono. Kalmadong tinawagan ni Harvey ang ilan sa kanila pabalik, at hindi nagtagal ay nalaman niya ang tungkol sa pagkamatay ni Jackay. Pagkatapos ay tinawagan niya si Soren upang maunawaan ang sitwasyon, pagkatapos ay inutusan si Thomas na dalhin siya sa Verdant Funeral Parlor.
Ang lugar ay isang marangyang funeral parlor na may mga dekada na halaga ng kasaysayan, na matatagpuan mismo sa ilalim ng Indigo Mountain. Ngunit gaano man ito kaganda, hindi mababago ang tunay na kalikasan ng lugar. Isang makapal na amoy ng dugo ang bumungad sa akin pagkababa ni Harvey sa sasakyan kaya napangiwi siya. Kahit na nasa hindi mabilang na mga larangan ng digmaan, hindi pa rin siya sanay sa ganitong tanawin. Nakarating siya sa morgue sa pamamagitan ng pagsunod sa mga palatandaan. Nagkaroon ng malaking workspace para sa mga forensic worker, na may maraming kagamitan at kemikal sa paligid. Naghihintay sina Darwin at Soren sa pasukan. Binigyan nila si Harvey ng mask at isang pares ng guwantes, pagkatapos ay sumenyas na pumasok siya sa loob. Maraming imbakan ng mga bahagi ng katawan sa gilid, na may dissection table sa gitna ng silid. Isang maputlang bangkay ang makikita sa ibabaw ng mesa, na may makakapal na buto at kalyo sa paligid ng mga kamay at paa. Ang bangkay ay walang iba kundi si Jackie mismo. Lumapit si Harvey, at mahinahong kinikit ang mga mata. Si Jackie ay ipinadala sa ospital kahapon ng gabi, sabi ni Soren. Ayon sa kanilang plano, lilipad sila pabalik sa Heaven's Gate upang makita kung maaari nilang harapin ang sitwasyon pagkatapos magamot ang mga sugat ni Jackie. Nananatili si Jackie sa intensive care unit dahil hindi siya matatag sa emosyon. Nang dumating ang chopper para sa Heaven's Gate upang kunin si Jackie, siya ay natagpuang patay sa sopa. Ang kanyang mga art area ay nawasak sa isang pagtama mula sa palad. Walang ibang bakas na mahanap. Itinuro ni Soren ang dibdib ni Jackie kung saan makikita ang bakas ng palad. Malinaw na isang dalubhasang martial artist ang gumawa nito. Malakas ang mamamatay tao, marahil ay isang king of arms man lang. Ito ay isang malinis at mapagpasyang hit. Ayon sa aking haka-haka, si Jackie ay namatay nang walang pagkakataong lumaban. Mukhang naguguluhan si Soren. Sino ba ang pupunta dito para lang pumatay ng pilay? Sino ba naman ang magagalit kay Jackie ng ganito? Hindi nakaimik si Soren. Si Jackie ay isang kilalang tao. Ang Heaven's Gate na sumusuporta sa kanya ay hindi rin madaling kalabanan. Higit sa lahat, nagkaroon siya ng malalim na koneksyon sa Island Nations. Tiyak na gagamitin ng mga taga-isla ang pagkakataong ito para magdulot ng kaguluhan. Sa madaling salita, nasa matinding problema ang Golden Sands. Si Soren at ang buong pamilya ng Braff ay tiyak na magdurusa ng maraming pressure sa lalong madaling panahon. Nakatanggap sila ng tawag sa telepono mula sa Walls Inn kaninang umaga, na nagsasabi sa kanya na lutisin ang kaso sa lalong madaling panahon upang ang mga tao mula sa Island Nations o Heaven's Gate ay hindi magkakaroon ng pagkakataong kumilos. Tiningnan ko ang sitwasyon, Sir York. Napakaraming kaaway ng matandang bastard na ito. Ang ilan sa kanila ay kings of arms din. Ganap nilang kayang patayin si Jackie sa isang hit. Ang sabi, lahat sila ay may mga alibay para patunayan na wala silang panahon para patayin siya noong una. At saka, hindi sila masyadong mabilis para magawa ito kaagad pagkatapos mabalitaan na napilayan si Jackie. Ito ay medyo mahirap. Kung tutuusin mula sa mga nakatataas mula sa Heaven's Gate, hindi lang ito isang ordinaryong pagpatay. Sa sandaling ito, nagsiwalat ng malalim na tingin si Darwin. Napangiti si Harvey. No need to hide anything from me, Darwin. You're trying to say na ako ang pinakamalaking suspect dito, tama ba? Tama, sabi ni Soren. Hinabol pa namin sina Chiba at Ramon, para lang tanungin sila. Hindi sila nagdalawang isip na sabihin na ikaw iyon. Sinabi nila sa amin na pinagbantaan ka ni Jackie na papatayin kapag katapos mong pilayin siya. Iyon ang dahilan kung bakit hinarap mo ang problema minsan at para sa lahat. Sinabi pa nga nila na may sapat ka pang oras para gawin ang ganoong bagay. Si Darwin ay nagpatotoo para sa iyo, ngunit ayaw pa rin nila maniwala. Ang pamilya Voss ng Heaven's Gate, lalo na, lahat ay sumisigaw na punatan ka. Maging ang pamilya Nobita ay nangangati ring kumilos. Ang manugang ni Jackie ang padre de pamilya. Dapat kang mag-ingat, Sir York. Lalo na sa anak ni Jackie na si Monica Voss.
Hindi lamang niya natanggap ang lahat ng turo ng kanyang ama, ngunit tinuruan din siya ng espada ng pamilya Nobita pagkatapos niyang ikasal sa pamilya. Maaaring nalampasan na ng lakas niya si Jakai. Nakatanggap ako ng balita na papunta siya dito mula sa Island Nations. Sa kanyang diplomatikong pasaporte, walang makakapigil sa kanya sa pagpasok sa hangganan. Mapait na ekspresyon ang ipinakita ni Soren. Kailangan mong mag-ingat sa mga susunod na araw. Sisiguraduhin kung ligtas ka at ang pamilya mo sa SWAT team. Huwag mong tanggihan ang alok. Alam kong hindi ka natatakot sa mga bagay na ito, ngunit mahirap makitungo sa mga kaaway na hindi mo magagawa makita sila. Papatayin ako ng tatay ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Hahanapin ko ang salarin sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang anumang kaguluhan na mangyari sa lungsod. Tumango si Harvey. Don't worry, ako na ang bahala sa sarili ko. Tumango si Soren. Malungkot ang ekspresyon niya. Sa tingin mo, bakit gusto ng salarin na patayin si Jakai? Para magdulot ng mas maraming kaguluhan sa lungsod, syempre, sagot ni Harvey. Hindi lamang alam ng salarin kung kailan eksaktong dumating si Jakai sa Golden Sands. Agad silang kumilos pagkatapos kong pilayin si Jakai. Sinusubukan nilang ibigay sa akin ang sisihin at bigyan ang mga tagalabas ng pagkakataong mag-atake. Kabanata 4750. Alam din nila ang relasyon namin ni Quill. Magkakaroon ako ng problema kapag namatay si Jakai, at tiyak na tatayo si Quill para sa akin. Sa kanyang proteksyon, ang 6 na hermit families ay malamang na madala rin sa sitwasyon dahil palagi silang magkasama. Gamit niyan, ang lahat ng puwersa ng Golden Sands ay walang magagawa kundi ang sumalungat sa Heaven's Gate at sa Island Nation. Matatapos na ang misyon ng salarin pagkatapos nito. Mukhang nag-isip si Harvey. Ang layunin ng salarin ay hindi patayin si Jakai o ako. Pinaplano nilang pumasok sa laro. Na may malakas na epekto, syempre. Maaaring isang tao lamang ang may ganitong mga pamamaraan at timing. Nagtama ang mga mata ni na Darwin at Soren, at hindi nila akalain na ganito na pala ang naisip ni Harvey. Sino ito? Tanong ni Soren pagkatapos ng ilang sandali. Si Faceless ng Evermore, sagot ni Harvey. Nanginginig sina Darwin at Soren, at naging madilim ang kanilang mga mukha. Isa lamang itong haka-haka at walang matibay na patunay, ngunit malaki ang posibilidad na si Faceless ang nasa likod nito. Saglit na pinikhit ni Harvey ang mga mata, saka tumingin kay Darwin. Nasaan si Quill? Pumunta siya sa Heaven's Gate kagabi. Dumilim ang mukha ni Darwin. Sinabi niya na malapit nang lumabas ang head. Kailangan niyang bisitahin. Ang mga casual na salita ni Darwin ay sapat na upang ipaliwanag kung ano talaga ang ginawa ni Quill. Kailangan kong pasalamatan siya para doon, sabi ni Harvey. Nagpatuloy sa pag-uusap ang tatlo. Nang makarating sila sa isang bakanteng lugar sa harap ng funeral parlor, napatingin sila sa araw at nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, naramdaman nila na ang hangin ay ganap na naiiba. Vroom! Maraming Lexus na sasakyan ang pumasok bago huminto, ang kanilang mga makina ay umuungal sa hangin. Ang lahat ng mga kotse ay may dalang diplomatikong mga lisensya mula sa Island Nation Embassy, at nagdadala sila ng awtoridad kahit saan sila magpunta. Lumabas ang 8 taga-isla na nakasuot ng tradisyonal na yukata. Isang kaakit-akit na dalaga na may magandang figure ang nanguna sa grupo. Siya ay tila medyo malungkot at mapagmataas sa parehong oras. Nararamdaman ng isa ang aura ng isang elite na lumalabas sa kanya. Ito ay malinaw na siya ay isang hindi pangkaraniwang figure na nagkaroon na nasa mataas na posisyon sa halos buong buhay niya. Natigilan si Soren, at hindi niya akalain na ganito kabilis magpapakita ang taong iyon. Kumunat ang noo ni Darwin. Nakilala niya rin ang babae. Sa sandaling nagpakita siya, ang kanyang ekspresyon ay naging kakilakilabot. She was strutting forward, mataas at makapangyarihang tingin sa kanyang mukha. Hawak-hawak niya ang phone niya habang sinusulyapan si Harvey ng ilang beses. Then she screamed, "Ikaw ba si Harvey?" Kahit na nagsasalita siya sa Ingles, ang kanyang accent lamang ay naging sanhi ng kakilakilabot sa lahat.
Kalmadong nagsalita si Harvey bago pa masabi sa kanya ni Darwin ang pagkakakilanlan ng babae, mahinahong sumagot si Harvey, "Sino ka?" "Ako ang may bahay ng pamilya Nobita at anak ni Jackay, si Monica Voss." Malamig na tinitigan ni Monica si Harvey, ang kanyang mga salita ay puno ng layuning pumatay. "Mukhang tama ang hula ko. Ikaw ang bastos na nagpasindak sa tatay ko gamit ang badge." Pagkatapos noon, nilumpo mo siya at tinapos ang kanyang buhay. "Kasuklam-suklam ka.